Makakausap po natin ngayon former FEU Institute of Law Dean Mel Santamaria. Attorney Santamaria, good evening to you and thank you so much for your time. Good evening, Pinky, at sa lahat ng ating tagapanood. Ilang MR na po ang inihain sa Korte Suprema laban sa pagbabasura ng VP Sara impeachment. Really, what do you think are the chances na magbabago o mababaliktad itong unanimous ruling ng SC? Para sa akin, opinion ko lang, siguro kung liligan natin ng percentage, siguro mga 60, 70, 30 winning side. Sapagkat ang aking base dito yung decision mismo at saka yung motion for reconsideration ng Office of the Solicitor General. Ibang klase yung ginawa nilang motion for reconsideration. Almost ang argument nila ay factual. Itong fact na to mali, ito mali, ito mali, ito mali. Kaya kung titignan mo yung version ng motion for reconsideration, talagang mag-iiba ang istorya. Isang fact, sabi ng desisyon, tinransmit yung articles of impeachment even without a plenary vote. Ang lumalabas sa House of Representative record, meron pala. At saka yung natukoy na source ng desisyon, ABS-CBN, na hindi naman iyon ang sinasabi. Opo. Unang fact. Ang pangalawa, yung sequence chronological order. Kung titingnan ng House of Representative report, nauna pala yung 1/3 articles of impeachment vote kesa i-archive yung 3 complaint. So, ayun. So, isa yon. At yung pangatlo, yung priority rule. Sino ang mauuna? Sabi ng Korte Suprema, dapat mauna yung mga complaint kesa dun sa 1/3. Pero yun nga, yung kanina sabi ko, yung chronological order, iba eh. At saka isa, ang sabi ng Constitution kasi, magbabalangkas lang ng alituntunin ng impeachment ay ang Congress. Di ba alituntunin yung priority rule na ginawa nila? So, very factual yung kanilang mga argumento. Kung iyon nga ang totoo, reverse ang desisyon na yan dapat. Kaya sabi niyo, Dean, it's 70-30, 70 mababaliktad, to be clear. Sa tingin ko, kung titingnan lang natin yung records of this case. Okay, meron pong isang lumabas din na insight ng isa sa framers ng 1987 Constitution, si dating Associate Justice Adolfo Ascuna. Ang sabi niya po dito, there was no violation of that particular provision. Ito pong one impeachment complaint per year. Sabi po niya, we confused once a year with one a year. Ito po ay isang interview sa Inquirer. At dadagdagan ko na rin po for context. Sabi niya, the rule is not against the number of impeachment proceedings, but against the frequency of impeachment proceedings. Paano ho niyo ito maipapaliwanag sa amin? Tignan natin yung mismong artikulo o probisyon ng ating konstitusyon. Ang sabi ganito, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Isali natin sa wika natin. Walang impeachment proceeding ang isasagawa laban sa parehong opisyal ng mas marami sa isang beses sa loob ng isang taon. So ano ang antecedents nung mas marami sa isang taon? Yung proceeding, hindi yung complaint. Kahit na ilang daming complaint ang ginawa mo, basta't isa lang ang proceeding mo sa isang taon, ayos na ayos yun. Iyon yung February 5, 2025. Yung pang-apat. Doon lahat nangyari iyan. Po, yung sinasabi nyo, yung pang-apat, yun po yung sinasabi yung proceeding, yung fourth impeachment complaint. Yung proceeding, iyon yung lahat nung araw nung February 2025. Isang session, isang proceeding, kahit ilang ilamp mo doon, isa lang yun. Kaya inang sinasabi ni Ascuna, hindi one complaint. Once, within a period of 1 year. At ang antecedents nung once is proceeding. Diba? So, kung titignan mo, anong tinutukoy nung once? Ang tinutukoy nung once, hindi yung complaint.
kundi yung proceeding. Kaya kung magkakaroon ka ng isang proceeding, ilamp mo na lahat yan ng mga complaint sa isang session na yon noong February 5, tumupod ka sa konstitusyon. Iyon ang sabi ni Ascuna. Doon po papasok yung proceeding dahil basically sa pagkaintindi ko sa inyong explanation or paliwanag, dahil everything was taken up, supposed to be the first 3 impeachment complaints on Feb 5 that was supposed to be archived. The House claims after the 4th impeachment complaint was signed by more than 1/3 and therefore transmitted to the Senate and constituted the articles of impeachment. Lahat nung nangyaring nung araw na yon, ang sinasabi nyo, ay yun po yung proceeding. Because it's the frequency of proceeding, not the number of complaint. At iyan rin ang sinabi sa Gutierrez versus House of Representatives na surprisingly enough, niligay rin ng Duterte versus House of Representatives sa loob ng kanilang desisyon na iyon daw ang diwa ng rule na iyon. It's not the frequency of the complaint, but it's the number of proceeding. It's a question of time, not a question of the number of complaint. Kaya kung titignan mo yon, lahat nangyari ng isang araw, isang proceeding lang yon, and therefore once within a period of a year. Iyon ang sabi. Ano pong masasabi nyo doon sa pag-archive naman ng Senado sa Articles of Impeachment? Okay. Para sa akin, that's the better part of prudence. Kasi basta in-archive mo, hindi naman sinasabing dismiss. So technically, ang pag-archive pwedeng hugutin ulit kung may numero ang senators para dinggin ulit. Ang archive, hindi dismissal. So therefore, in effect, kahit na sinabi ng Korte Suprema, immediately executory, ang umiral pa rin from motion to dismiss, motion to archive, hindi pa rin nila in-execute. Kasi kung immediately executory at kung sabi ng Supreme Court, wala kayong jurisdiction, dapat i-dismiss mo na yon, di ba? Pero because of nagkaroon ng mga diskusyon, niligay sa motion to archive, okay lang yon para sa akin sapagkat parang in-between compromise agreement yon para lahat naghihintay ngayon sa desisyon ng Korte Suprema. Din palagay niyo ba compromise agreement yon? Dahil kung babalikan po natin yung boto nung August 6 ng mga senador, ang original talaga is motion to dismiss. Dito na po tumayo si Senator Ping Lacson at sinabi niya hindi ko mahanap kahit saan itong provision or that any provision or rules that will allow us to dismiss. Doon po nagkaroon ng parang palitan natin yung salitang dismiss at gawin nating archive. Hindi yung punto mo, Pinky. Sapagkat sabi rin ni Senator Lacson, Honorable Marcoleta, wala tayo sa impeachment court ngayon. Nasa plenary session tayo ng legislature. So bakit ka mag-motion to dismiss? Iba yung impeachment court sa plenary session ng legislature, kaya tayo'y nahandito as a legislature, not as a court. So talagang motion to archive, baka yun na talaga ang in-between resolution ng Congress. Pero be that as it may, it is really the better part of prudence because it means a lot of things. Hindi tapos ang kaso, pwedeng umpisahan or pwedeng outright dismiss kung iyan ang nais ng ating mga senador. What do you think of the vote? 19-4-1. Kasi si Senator Ping Lacson ang nag-abstain. Oo. Okay, basta nakikita natin ang vote kung ang pag-uusapan natin ay alyansa. Alyansa, talagang hindi magbabago yung vote na yan. Sapagkat kung alyansa at mga kampi-kampi ang pag-uusapan, hindi magbabago yung vote na yan. Pero kung pag-uusapan natin ang merito ng kaso, let's say, kung ano man talaga ang ilalabas ng Korte Suprema, ayan, iiral pa ba ang alyansa? Kasi number votes lang yan di ba? O yun ang merito ng kaso. So iyan ang it remains to be seen. And ultimately, konsensya ng mga senador ang iiral dito. Sino bang meron? Sino bang wala? Depende
sa desisyon na ilalabas ng Korte Suprema. Dean, as a last question, sa tagal na po nating pinag-uusapan ito, may mga salita, this is a question I've also asked previously, yung mga common po na mga salita, yung accountability, rule of law, meron pong anti-Duterte, at kung ano-ano pa, to describe actually this impeachment complaint. Para ho ba sa inyo, ano ho ba talaga itong impeachment complaint na ito? Di ba? Kung lahat ng mga nagkamali ayon sa ating konstitusyon ay dapat managot. Pero kung ang nagkamali ay mga makapangyarihan, impeachment kayo. At sapagkat napakahirap niyong hulihin o napakahirap niyong panagutin, ibababa natin ang threshold ng pagpa-file ng kaso para maging accountable kayo. So number one, it's a question of accountability. And ultimately, sa Korte Suprema naman, it's a matter of, para lang sa aking opinion, humility versus hubris. Kasi kung tatanggapin nilang nagkamali sila sa facts, it's an act of humility, which is not an act of weakness, but an act of courage. Pero kung pananatiliin nila, ewan ko na lang kung paano nilang ina-navigate yung mga sinasabing error of facts. Yeah. Maraming salamat po sa inyong oras. Former FEU Institute of Law Dean Mel Santamaria.